maganda ka pa ba ngayong umaga? Diyos. Sasagot sana ako. Oo Oo. naman. Oo naman, syempre kakaumpisa pa lang ng Lunes natin, kailangan dapat fresh na fresh ka pa. Oo. Mamayang hapon ka pa dapat maging Mga ngarag. rag. Mga 2. Mga 2 p.m., 3 p.m., ganyan. Ngarag ka na dapat Ngarag na dyan. talaga Kasi ako pag dyan. fresh ka pa, unfair naman ang mundo. Hindi, marami din lang talaga, no? Kahit Lunes, kahit na alam mo meron silang hangover ng weekend, hanggang ngayon, Oh. or Lunes, kahit na matapos na ang araw, fresh pa rin. Meron talaga. Hindi Oo. nawawala. Oo. Tawag talaga dyan, unfair. At saka May pinagpala. favoritism. Lord. Pero syempre, kapag ganyan man na feeling natin, nangangarag na tayo, Ah. minsan, kailangan natin gumastos ng malaki, ganyan. Kasi, Kailangan natin pumunta sa mga restaurant na feeling natin, pagagastos tayo, nandyan pa rin, may pera pa rin tayo. Yung Ah. hindi natin iisipin na kukulangin pa pala yung budget Ah. natin hanggang paparating ang sahuran. sapuran. Para yung kakilala ko, Mm. di ba? Seafood, ganon. Oo, kung gumastos, akala mo kung sinong mayaman porkit hindi nag-am. Hindi. Kasi Eme. nga, deserve mo mo yan. yan. Oo. Deserve ko yun. May kultura kasi ngayon na ang sinasabi natin palagi ay, deserve ko Deserve, to. yes. Deserve ko to. Paano naging small wins, big rewards ang mantra ng Gen Z? Alamin natin yan dito sa Gen Gen Zs. Okay na to. Deserve ko naman eh. Oh, andyan pala kayo. Bago kayo mag-scroll, hold niyo muna. Raise your hand kung nakapag-checkout ka na sa 9, 9, 10, 10, 11, 11 kahit wala sa budget. Sabi mo pa nga, deserve ko to. Pero totoo nga ba? Ako nga pala si Joey Linegonia mula sa Tarlac State University at ngayon pag-uusapan natin ng self-reward culture of our generation at kung paano ito nagsimula. Dito lang yan sa Gen Z! Sa panahon ng overstimulation, hustle culture at FOMO o fear of missing out, our generation found a way to cope and celebrate small wins because we value self-care and wellness over anything else. But ito ba ay green flag o nahuhulog tayo sa isang red flag cycle? Kailan nga ba nabuo ang culture na to? Noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, dumaan tayo sa matinding uncertainty, lockdowns, takot, at pagod. Kaya para sa maraming Pilipino, naging coping mechanism ang pagbili ng bagay na nagbibigay ng kahit konting ligaya. Milk tea, skincare, gadgets, o kahit simpleng food delivery. Nagsimula siyang parang pahinga sa gitna ng kaguluhan, parang comfort sa sarili. Deserve ko naman siguro kahit konting saya. Hanggang sa naging bahagi na siya ng kultura natin dahil na din sa social media. Ngayon, makikilala natin ng ilan sa mga taong mahiling mag-reward sa kanilang mga sarili. Para sa iba, self-reward is something na binibigay mo sa sarili mo after an accomplishment. Para sa iilan, naniniwalang deserve nila ito kahit wala namang okasyon. Ayon sa kanya, self-reward is something na ginagawa mo para may ma-fulfill ka from your inner child. Hi, this is Gabriel Cayabyab. I'm 21 years old. For me, the definition of reward is something that you fulfill from your inner child, like yung needs mo and then yung wants mo as a person. Last week, I recently bought some thrifted ukay, like ukay-ukay from my town. And then I recently bought then cases for my phone kasi lately, yun yung nagbibigay happiness sa akin, yung pag-buy ko ng cases sa phone ko. Kasi nagbibigay din siya ng aesthetic sa whole outfit ko kapag nag-outfit ako. For me, hindi mo naman need magkaroon ng accomplishment para rewardan mo yung sarili mo. Syempre, siya, fulfilling. Kasi diba, like, nabili mo na nga yung want mo and also, need mo rin siya sa as a person. Kaya yun, na-fulfill ko and masaya ako kapag nabibili ko yung mga gusto. Kilalanin naman natin si Maren. Ayon sa kanya, hindi naman kailangan na malaki ang nagawa mo. Pero, mas masarap sa feeling kung meron ka munang nagawa bago mo rewardan ang sarili mo. Hi, my name is Maren LGV Garcia, 21 years old. For me,
Reward, it is something that you get or you achieve after doing something good or kapag ka sumakses ka. Parang it's like the prize for your hard work. Siguro today, because after how many months na hindi kami nagkita ng BFF ko, because busy sa kanya-kanyang life, and for me, that feels rewarding. Siguro hindi naman need na may big accomplishment ka muna bago mo rewardan yung sarili mo. Sometimes, surviving a day, that's already something na worth rewarded. And bakit sa tingin ko, deserve kong rewardan yung sarili ko? Because I know I am doing my best in everything I do. And also, I'm still fighting despite sa mga kaganapan ko sa buhay lately. I feel recharged and also motivated to keep doing better. Pero ano nga ba ang psychology sa likod ng self-reward o deserve ko to culture? Kasama natin si Miss Jazz Dizon para linawin ito. I'm Jasmita Ibizon. I am a registered psychometrician, guidance counselor, counselor consultant, and program chairperson ng PUC. Even way before, no, siguro may ganong coping na ng generations. Just that mas na-highlight na ngayon kasi mas more into self-care in generation, especially your generation, Gen Z, no? Unlike the, in comparison with the former previous generations more on hustle culture, that they tend to feel guilty when they give something to themselves. No? So, in embodiment of you guys being more aware of what you need and taking care of yourself. Depends. No? For example, if ikaw mismo, no, you will think of how do you reward yourself after you accomplish a big task. Ano ba yung usual na ginagawa? Sa kanya naman tayo ng topic. So, yung sa'yo si food. So, healthy siya in a sense na if it gives you, kumbaga, yung happy, nakikip yung happy hormone mo with that, diba? Or may sense of satisfaction and fulfillment. But siguro, on the flip side, everything that is, sabi nga ni Katuyo na tayo, diba, na anything in moderation is okay. So, technically, kapag umabot na tayo sa extreme phase na yung self-reward natin is nagkakaroon na siya ng adverse effects sa atin, like sumusobra naman may kaka-self-reward, di ba? Or somehow, it leads you to, hindi ka na nasa-satisfy sa ginagawa mo. Tapos may tendency tayo to seek more and more and more and more. So, yung self-reward, hindi na siya na-over for you. So, it depends on the quality of the self-reward you give. Usually, kasi tayo mga Filipinos na mindset tayo na quantity over quality. Na the more, the better. Pero minsan, di ba, napapahamak din tayo kasi minsan, pag sumusobra sa atin, it leads us to, yun nga, more adverse effects. Ilan lang yan sa sentiments about self-reward. Sa pagpapahalaga natin sa self-care, ay dapat huwag pa rin kalimutang maging responsable dahil maaari itong magdulot ng financial problems pag hindi kontrolado. Ngayon, kilalanin naman din natin si Precious na isa ding estudyante na mahilig mag-self-reward. I am Precious Gloria M. Malikay, 21 years old. Siguro yung definition ng reward para sa akin, ito yung parang a treat for myself after accomplishing something. Kagabi, bumili ako ng Mango Graham. Kasi kahapon maghapon sobrang busy talaga ako. Nag-aasikaso ako ng mga requirements for school, nag-aasikaso rin ako ng mga pendings ko sa work. So sabi ko sa sarili ko, siguro after nito, deserve ko talaga ng Mango Graham. Hindi naman siya sobrang meaningful talaga na bagay. Maliit lang na bagay kung tutusin at iisipin mo. Pero sabi ko, parang yun yung motivation ko to keep moving forward na at the end of the day, alam ko na may makukuha akong Mango Graham pag natapos ko lahat ng mga pendings ko eh. Reward talaga, dapat may ma-accomplish mo na ako kasi ito yung parang motivation ko talaga to keep moving forward nga yung gaya ng sinabi ko kanina na para makuha ko yung reward na to, dapat may matapos muna ako na maisip ko sa sarili ko na deserve ko siya. Na makukuha ko lang to once na deserve ko na nga ito. I feel accomplished and relieved. Kasi yung accomplishment talaga, parang yes, finally, tapos na, nakuha ko na yung reward na to. Nakuha ko siya dahil may na-accomplish na ako, natapos ko na yung
dapat kong gawin, nakuha ko na yung criteria ba para makuha mo yung reward na yon. Para sa akin, mas mahalaga na unahin ang sarili at i-acknowledge ang achievement at progress natin. Maliit man yan o malaki dahil yan ang tunay na deserve mo. Simpleng pahinga will do and hindi kailangan ng malaking budget para dyan. Kaya think before you pick and click. Meron pang pahabol si Ace para sa mga nagigilty sa mga nagsi-self-reward. Actually, whenever you buy something, dapat hindi ka mag-guilty as long as yung budget mo is like, alam mo yun, budgeted wise. Kasi di ba, rewarding yourself, it fulfills your inner child and happiness at the same time. Kaya, kung bibili ka for yourself, hindi yun masama. Kasi nga, nabuboost nito yung self-esteem mo at the same time, di ba, nag-grow ka as a person. Oh, ano bang hinihintay mo? Tapos na yung video. Mag-check out, mag-scroll ka na dyan. Bye! Oh my gosh, deserve nga naman talaga natin to. Oo, ako deserve ko kapag food. Ay, tsaka may naisip na ako Ano? na sabi kong deserve ko, damit. Damit, oo, Mm-mm. halata naman. Deserve kong kunin to or bilhin to kahit magkano pa yan. Ganon. Pagdamit at tsaka pagkain. Oh gosh, nakakahiya. Ako, Oo, ikaw. hindi ko naman siya, ako kasi pag bumibili kasi ako, maggagastos ako, pinag-iisipan ko yan ng mabuti. Totoo ba? Oo Bakit naman, ako very Ilocano? pinag-iisipan ko Walang yan. isip-isip. Gastos lang ng gastos. So, Oo. pinag-iisipan naman, hindi lang halata, pero pinag-iisipan ko talaga siya. For Kaya, real? feeling, lahat talaga, deserve ko naman. Oo, kasi deserve mo talaga magagamit yan. ko. Sige, gaslight yourself. At saka, more on, nagagastos naman ako sa family. O, Yeah, yun naman yung hindi. pinaka, Yun yung deserve mo talagang gumastos. Oo. Yung para sa pamilya mo. Totoo. Oo, pero may mga bagay din kasi na minsan ginagaslight na lang natin yung sarili natin na deserve natin yun. Pero hindi naman talaga, lalo't wala kang budget. Ano kaya masasabi dito ni Jolene Yes. Magnaye Egonia ng Tarlac State University? Hello, good morning! Hello, good morning po. Ah. That's si Jojo. Kamusta Napaka-fresh. ka na? Napaka-fresh mo naman. Ang ganda ng color ng iyong hair. Thank you po. Di ba? Okay lang po. Nakakatuwa. Sa tingin mo ba, deserve mo lahat ng ginastos mo, Joylene? Oo. Deserve naman po of all the pagod. Sa bagay, Lahat. bilang estudyante Oo. kasi, madaming pagod yan. Pero bakit ito yung naisipan mo Yes. na ipresenta sa atin ngayon? Kasi po, kaming circle of friends sa college, mahilig kami after school na kakain. Tapos parang tatanungin yung sarili, deserve ba natin kumain ngayon? Tapos ayun po, kahit na hindi namin nasagot yung tanong na yun if talagang deserve namin or hindi, kakain pa din po kami. Kasi after a long day, nakakapagod. So, ayun. Yeah. Pero may tanong ako, no? Mm. Yung etong deserve ko to culture, dapat ba ito para sa mga estudyante o para sa mga taong kumikita na? Yun lang. Oo. Oo. For you as a student, For me po, I think nga po hindi lang siya sa amin or sa mga Gen Zs nakikita. Evident din po siya sa people in general kasi parang mas na-emphasize lang siya ngayon dahil mas binavalue po natin yung self-care. Pero as long as nagstay po tayo dun sa Mm-mm. limitations natin, I think applicable po siya sa lahat. Ayun. Estudyante man or hindi. Gusto ko yung sinabi niyang limitation. Oo. Kailangan dapat may limit din yung pagsasabi natin ng deserve ko to. Mm. Kasi hindi naman palagi na lang kapag gumastos ka, lagi mong sinasabi, deserve ko to, deserve ko to. Eh, paano pag nawalan ka, deserve mo? Of Totoo. course, deserve mo. Pinili mong gumastos eh. Pero ikaw ba, Joelyn, ano ba yung limitation mo when it comes dyan sa sinasabi nating deserve ko to? I think po, as a student, dahil limited lang yung allowance, yung gagastusin ko lang kunyari sa isang araw is yung talagang parang hindi lang kasi siya tangible or material things. Mhm. Pwede din po siya mag-manifest sa dress, parang hindi mo kailangan gumastos para sabihin na you deserve something. Kahit po intangible things is pwede or Yes. applicable sa self-reward. Oo naman. Yun, yung bet ko yung sinabi din niya na minsan ang deserve ko to, hindi lang naman tangible. Materials. Yung kapag kunwari, Sabado at Linggo, nakahiga ka lang maghapon sa kama mo, Sarap.
deserve ko tong Ay, pahingang to. oo. Yun ang pinakagusto ng mga taong wala naman talagang igagastos na deserve ko to. Kapag wala kang pera, Ay, yun syempre maghahanap ka ng ibang way na sasabihin mong deserve ko deserve mo to. yun. At saka, no, totoo din. Yun yung pinaka napaka-importante tas pinaka may sense na deserve ko to. Oo. Yung magpahinga. Magpahinga talaga, Oo. deserve natin. Ikaw ba bilang estudyante, anong mas madalas, tangible or intangible? Totoo. Pag lagi pong nasa labas, syempre po tangible. Lalo na pag pagkain. Oo. Tapos pag mag-isa na, Syempre po, intangible na. Really? ano ang pinakamahal na Oo. naging deserve ko to mo? Pinakamahal po. Kasi minsan pag gumagastos po ako sa material na bagay, hindi sa pagkain, doon ako nagigilty. Pero feeling ko ang pinakamahal po na paggastosan ko is yung pagkain sa mga fast food chains. Yes, lalo na pag food kasi talaga, hindi mo iisipin kung magkano. Ay, oo. Kasi sabi nga nila, wag mong dadamutan ang sarili mo, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. So, dapat kumakain ka ng mga mamahaling steak. Well, pwede naman once in a while. Yeah, once in a blue moon. And there's no blue Blue moon moon. at all. Ha? Tapos, eto na nga yung pinag-uusapan natin, ano? Yung mga, Sige. di ba nakakatuwa naman? Marami ka lang friends na, Oo. hindi ba tayo, parang feeling ko kasi, no, yung sabi nga dun sa ginawa mong video, Joelyn, dahil na rin ito sa impluensya ng social media. Yeah. No? Parang napupush ka ba? Yes po, kasi parang isang factor na din yung social media. Kasi pag nagsascroll ka sa social media tapos parang nakita mo yung mga people at your age, parang, ay, ang ganda nito. Parang social media has an influence po doon sa parang perspective mo. So parang ang sarap dito. Pwede tayo dito after class, parang yun po. Tawag doon inggit. Enggetera ang tawag doon, wag nga kayo. Pero totoo, aminin man natin yan dyan talaga. Oo, inggit Oo. yan. Parang bakit sila nakakapunta? Diba? Tayo hindi. Gusto ko din. Nagsasangyup Ganon. sila, yung cheese, ang sarap-sarap, Oo. tapos ikaw hindi kaya. Hindi Tapos pwede. ikaw nasa bahay ka lang, inggit ang tawag talaga dyan. Oo. Pero hindi naman siya masama, di ba, Joey? Hindi naman po, as long as may regulation and limitations naman po. And yun nga po, doon din sa video napakita na parang yung quality over quantity po. Nasasatisfy mo yung self mo doon sa self-reward na binigay mo sa sarili mo. Exactly. Pero wait lang ha, ito matanong ko lang. Joelyn, ikaw ba, may binili ka na ba or may pinaggastusan ka na bang hindi worth it? Tapos nagsisi ka? Meron po. Lalo na yung mga pagkain na hindi masarap. Hindi pala masarap. Tapos mahal ka mo. Oo. Yes. Yun, nakakainis naman din talaga. Oo, kasi na-try ko din yun eh. Mm. Yung punta ako, kasi deserve ko din pumunta sa isang lugar na alam kong fancy. Ah. Pero pag kumain ka, sabi, sana Diba? karinderya na lang sana ako. Oo, may pinuntahan nga kami, karinderya, sarap bakla. Diba? Meron yung iba, 80 Lutong pesos bahay. lang, masarap na, kaysa yung nasa Exactly. 200 plus. Joey Lien, maraming salamat. Baka may nais kang batian. Ay, nakalista po yung mga babati. Okay, Go. push. Special thanks po to my family. Sa mama ko, sa papa ko, kay Jairus, kay Zolo, to my best friend po, which is also part of this video po, si Maren, and also sa mga high school friends ko po, kay Ella, kay Gerald, especially kay Aaron, who is now competing po for Kaasok, representing our university. To my Baguio peeps po, yung mga kasama ko po nag-intern dyan, which helped din po sa production ng Gen Z's. And especially po to Lady na nag-work po behind the camera kasama ko. Sa mga baby po ni Chapel and sina Nigel, si Shay, to my college friends po, Bangsit, sina Irvan, Zai, Pau, Jose, Robert, and Nix.
and also po to the entire communication department po. Ayun naman, handang-handa ang isang Joelyn Egonia. Salamat, Joelyn! Thank you, Joelyn. Thank you so much po. Bye-bye. Yes, See we you miss very, you. very soon. Yeah. Bye. Ayun, di ba? Deserve Deserve natin natin ang to. magpahinga, kaya itigil na natin tong kalokohan ko. Hindi, pero totoo, pag food, wag po tayong magkaroon ng limit. Limitahan mo din naman. Hindi naman pwedeng maging isa ka sa mga kasalanan sa 7 kasalanan, which is, ano yon? Ha? Gluttony. Gluttony, Oo. yes. Huwag ka naman maging glutton. Oo, buti na lang. Maging button ka, pero wag glutton. Ano?